Good morning po. Ang anong check oras natin ngayon. 10 o'clock. 10 o'clock ng umaga. Guys, gusto ko lang pong balikan at gusto ko pong pakinggan nyo ang kwento kung bakit po tayo nawala sa social media ng how many weeks, month, year, na kung bakit nawala si Ricky TV Official. So sana tapusin yung video na to para malaman nyo lahat ng mga nangyari sa buhay at wala naman tayo sinisisi. So sa lahat ng bagay po kasi thanks God pa rin kasi napakalaking bagay po ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay. So share ko lang po dito po sa lugar na to po, dito po tayo nagsimula na mag-video. Sa unang upload ko sa YouTube, na sinabi ko na rin itong way na to, ito po yung daan. Ito po yung daan na papuntang Baguio. So ito po yung galing San Fernando City, La Union. Yan po yan. So, nandito po tayo ulit sa Botanical Garden ng San Fernando, La Union. So guys, gusto ko lang may share ulit sa inyo kasi dito ako nagsimula talaga, promise. At kahit sabi ko nga masaya na ako kahit may 5 o 2 na nanood sa video ko. So, ganun talaga eh. Sabi nga sa ating pagbibideo naman, wala naman tayo hinahangad na ano pa man. Kung mayroong na-miss tayo, mayroong bumibilib. Kasi sa totoo lang guys, simulan natin ang kwento. Marami nagme-message sa akin. Sabi niya, kasi actually do sa mga hindi nakakilala sa akin, tinatawag po nila ako sa YouTube na manager. Sa mga nakakilala sa akin sa YouTube. At shoutout nga pala kay Ma'am Shiba, kay kapatid Sheila. Yan rin po mga YouTuber din po yan. Si Eli Marco ng Canada, shoutout. Kay Ma'am si Jeda, nanay-nanayan ko sa YouTube ng Saudi. Kay Sis Rahom ng Saudi. Kay Tita Jam, Tita, kumusta po? So, marami pa akong dapat i-shoutout. Kay Lola Ellen, kay Inday Sis, kay Dancing Queen. Sila po mga kasama ko sa simula. At kay bro, kay W2. Bro, alam ko, malaking pagkukulang ko sa iyo bro. At kung sino man may sala, kung ako, okay lang. Humingi ako ng patawad. So shoutout sa iyo. Sa mga nagdaang panahon kasi, ikwento ko na rin. Kasi maraming bagay tayo na inilihim na alam ko na hindi nyo na dapat malaman. Pero marami pong nagtatanong, marami nagmi-message sa akin. Lalo na po ang kalingap from Daet. So ano nang balita sa iyo? Nasaan ka na? Yung channel ko po napinding, nawala, hindi ko alam. Pero hindi naman actually nawala, nandun pa rin. Kaya lang hindi tayo nag-upload, hindi tayo nagla-live sa ating channel. Sa totoo lang, yung mga nag-live po doon, lumaki po ang channel ko nang hindi sa akin. Baka hindi po kayo maniniwala. Kay Ma'am Shiba, sobrang thank you. Kay kapatid sila po ang nagpupursigi. Makikita nyo po, puntahan nyo yung mga live ko sa YouTube. Sila po lahat. Sila po ang gumagawa ng paraan. Kay Sis Eli ng Canada, sila po ang malaking nagawa sa channel ko. So guys, i-share ko lang. Last 2022, so siguro last 2022, maalala nyo siguro, nagpunta ako sa Reels sa Facebook. Kasi sabi ko, meron po kasi ako mga subscriber na nagre-reels. Actually talaga sa buhay ko kasi ang unang pinopoint ko para pumasok sa social media, ang tumulong po. Alam po yan na nakakilala sa akin kung sino si Ricky TV Official from the start. Yung balak ko po na isang charity vlogger, may mga natuloy kasi sa guide din nyo, sa patuloy yung pag-support. Pero dumating po yung time na hindi ko kinaya. Actually, hindi ko na rin dapat sabihin. At alam ko, hindi rin alam ng family ko to.
ng buong family ko, ng asawa ko, ng anak ko, ng family ko sa Batangas. Ako nga pala, papakilala ko ulit baka hindi nyo alam. From Batangas po ako. Natira po ako dito ng 32 years sa San Fernando, La Union. Pero hindi po ganong kadali ang pinagdaanan ko. Bilang isang mamamayan ng San Fernando, La Union, hindi po ganong kadali. Dati po akong isang OFW. I-share ko lang ulit sa inyo kasi gusto kong ulitin sa inyo kung ano ang nangyari. Last 2022, the month of May, so nagkaroon po ng struggle sa buhay ng family ko, sa amin. Yung ibang tao wala nakakaalam kung ano nangyari, kung bakit nagkaganon. So, dumating po yung time na ito, kwento ng buhay ko. Dumating po yung time na nagkaroon ng malaking problema. Pero hindi po, sabi nga, God is good. Kahit gano'ng kalaki ng problema na dumating sa buhay, alam ko na hindi niya ibibigay nang hindi ko kakayanin, nang hindi natin kakayanin, nating lahat. Sa buhay ko po kasi, mga nagdaang panahon, last 2022, kasi ang dami ng hindi ko alam kung nagagalit na rin sa akin, kung nagtatampo. Kasi doon sa mga message nila, nararamdaman ko kahit wala silang sinabi na pangit, at puro nakakataba ng puso, hinahanap nila ako. Nasaan ka na sir? Nasaan ka na manager? Ano ba ang buhay mo? Ako, tikom lang ang bibig. Marami nagtatanong, sir bakit di ka nagla-live? Bakit di ka nag-upload? Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung YouTube channel ko, hindi po ako nagla-live nun. Yung pong mga kaibigan natin na silang naghikayat sa akin para ipagpatuloy ang YouTube. So, how many months lang naman ako tumagal din sa YouTube mag-upload. So, hanggang sa narating ko yung subscriber ko na gano'n at sobrang salamat kay Ma'am Shiba, kay kapatid Sheila Binigay, do sa Kambal, at sa lahat-lahat. Kay Sis Eli, lalo kay Sis Eli, kay Tita Jam, kay Sis Raum, lagi yan nandun, kay Lola Ellen, kahit saan, kung saan namang dumating na dapat account sa social media, nagsama-sama kami. From YouTube, from Facebook, hanggang sa Popo, magkakasama po kami, hindi po kami nag-iwanan. At may mga point po kasi ako na kaya po ganun ang pinasok ko. Kasi alam nila, doon mga nakakilala sa akin, na kung bakit ako pumapasok sa social media. Ang pinupoint ko lang po, iisa lang, tumulong, kahit gipit ako. Sabi nga, kahit hindi kaya, pinipilit, tumulong sa kapwa. Alam po ng nakakakilala sa akin yan. So ituloy ko lang po yung kwento ko from 2022, the month of nag-start po siya ng May. So, doon po nagsimula ang struggle ko sa buhay. May mga nakaalam pero hindi po ganun kadetalye sa mga kaibigan. Hindi po ganun kadetalye at alam ko na nahanap nila yung tunay na talagang ayaw ko na rin balikan eh. Para lang sa inyo, gusto kong explain sa inyo. Nag-start po siya ng May up to June, July. Nagkaroon po ng isang malaking problema. Nagkaroon po ng breast cancer ang asawa ko. Doon po nagsimula ang struggle. Doon lahat nawala, bumagsak. Enjoy po ako sa social media. Alam po ng lahat yan, enjoy ako. Pero yung family ko sa Batangas, sa mga kapatid ko dyan, salamat. Kay Ate Nani, sa pamangkin ko, kay Gemma, sa lahat, kay Nimpa, salamat sa support. Sila lang ang mga tumatawag lagi sa akin, kumusta ka na tito, kumusta ka na kapatid, sabi ng ate ko. Ako, sabi nga, kahit lugmok na lugmok ako, hindi po ako yung tao from the start po kasi doon sa mga nakakilala sa akin mula bata.
hanggang sa narating ko ang buhay na ganito. From the start po, hindi po ako umasa sa ibang tao. Kahit ang nanay ko ngayon buhay pa, ang tatay ko, tay, namimiss kita. Eh, may dumaan pong mga motor. So last 2022 po, July, na-opera po ang asawa ko. Wala po akong pinanghawakan. Wala po akong pera. Promise. At wala po akong ibang dapat pasalamatan ng Panginoon. Lalo na yung anak ko. Siya po. Shoutout sa anak ko kay Rich Lee. Oo, nandun. Pinag-aaral ko siya na ganito. Binigay ko yung kahit sobrang hirap. Binigay ko. Napag-aaral ko siya. Naghanap ng trabaho. Pero hindi po. Sasabihin ko sa inyo. Hindi po obligasyon ng anak na dapat ang support sa magulang ibigay 100%. Hindi po dapat yun. Tayo po mga magulang, hindi po dapat tayo umasa sa mga anak natin. Pero ang anak ko po, promise, siya po ang lahat ng gumawa ng paraan para maging okay ang asawa ko, na-opera siya. Hindi ko na pwede detalye kung magkano nagastos kasi Diyos na lang ang nakakaalam. Yung family ko sa Batangas, wala pong nakakaalam. Kapatid ko lang, yung dalawang pamangkin ko. Yung iba, siguro, nababalitaan lang nila. So actually, kinaya ko eh. Wala eh. Hindi po ako tumawag sa nanay ko. Nanay, hindi ko na kaya. Gusto kong gisingin ng tatay doon sa libingan. Tay, hindi ko na kaya. Alam mo na, simula, hindi ako umasa sa inyo. Salamat, naging tao ako sa mundo. Dahil sa inyo, kayo naging magulang ko. Wala akong pinagsisihan. Naunawaan ko sa hirap ng buhay. At alam nyo din yan sa buhay nyo. Ako yung anak nyo. Na hindi ko kayo inobliga from the start. Nagkaroon ako ng family ko. Nag-asawa ko, never, kahit 5. Alam po yan ng ibang kapatid ko. Alam po ng nanay ko yan. Hindi po ako umasa sa magulang ko. At hindi ko pwedeng obligahin. So kung may magagawa akong paraan, ako na lang sa sarili ko. So ginawa ko po ang lahat. So yun, na-opera po ang asawa ko 2022. How many months po siya nag-chemo? How many months po siyang nakipaglaban sa ganung sakit? At wala po akong pinanghawakan. Wala po akong pinanghawakan kundi ang Panginoon. Siya po lahat. Siya lahat. Hindi po alam ng family ko na minsan ako mabiro. Alam po ng mga nakakilala sa akin yan sa YouTube na kung sino si Ricky TV Official. Isang bully, isang palabiro. Pero sa likod po ng camera, meron, deep inside po mararamdaman nyo rin na minsan may mga tao na umiiyak ako. Iniiyakan ko sila na ganito. Pero hindi pala dapat eh. Hindi po dapat. Kasi kung tutuusin, dapat tayo ang gumawa ng landas ng buhay natin. Mag-guide tayo sa Panginoon na kung anong dapat. At siya naman talaga dapat mag-guide eh. Dahil siya nakakalam ng lahat. So dumating po yung time na nagsimula na mag-chemo, na-opera ang asawa ko, naging successful. Pero hindi pa po doon natatapos ang lahat eh. Dumating po yung time na parang ayaw ko na eh. Ayaw ko na. Gusto kong sumuko eh. Noong mga time na yun. Pero ayaw ko ipakita sa family ko na mahina ako, nabagsak ako, lalo sa anak ko. Lalo sa asawa ko na alam ko stress din siya, bakit nangyayari. Pero God is good. Sabi nga, God is good.
So, doon ko po, kahit yung mga kaibigan ko, hindi ko sinabi sa kanila. Kahit family ko po, family ko, nanay ko, hindi ko, never ko sinabi. Pinarating siguro na ibang kapatid ko na ganito, ibang pamangkin ko na ganito nangyari kay Tito Ricky. Hindi po talaga ako yung tao na maasa eh. Hindi po ako yung tao na nagpapakita na nangihina ako. Nakangiti pa rin lahat ng tao na kakaharap ko. Ngiti pa rin. Pero pag uwi ko ng bahay, nandun eh. Nandun yung struggle. Dumating po yung time na nasa hospital ang asawa ko. Kasi may maliit po kami negosyo. Deliver ng soft drinks. So ang anak ko, katulong ko sa pagbabantay. Yung hipag ko nga pala, si Ate Emil, shout out Ate Emil, salamat. Salamat sa lahat ng tulong mo. Sa biyanang ko, salamat. So dumating po yung time na talagang sobrang bagsak na ako. Sabi ko nga, bakit nangyayari to? Ay, ganun talaga eh. Pero hindi po ako sumuko. Hindi po ako sumuko. So, doon po nawalan na ako ng gana mag-upload kung anong nangyayari sa buhay ko. Kung bakit ako huminto sa social media. Noong time po na yun, na 2022, hindi ko naman po pinagmamalaki. Sa dami rin po ng mga tao na nakilala ko sa social media, sa Facebook, sa Reels. Kasi nga lahat ng pinupuntahan ko na account sa social media, for example, ang Reels, wala po akong pinupoint doon. Ang pinupoint ko lang makatulong sa maliliit. Yung po lagi kong sinasabi, wala akong pakialam sa malalaki. Ang pakialam ko doon sa maliliit na katulad ko, na gusto kong iangat, maghilahan kami paangat. Yun po ang goal ko. So, direct to the point na po tayo, nagkaroon po ako na struggle sa buhay. So, naging okay din po ang asawa ko sa tulong ng Panginoon nga, ng anak ko. Doon po sa naging buhay ko noong last 2022, sabi ko nga, parang gustong-gusto ko na sumuko eh. At doon ko po nakilala ang tatay ko. Kasi kung buhay siya, hindi niya hayaan. Kilala ko ang tatay ko from the start. Kahit maliit lang siya, pag nagdesisyon siya, alam ko, kilala ko siya. Hindi ko rin naman po pwede sisihin ang mga kapatid ko. Kasi sa hirap din ng buhay, yung ibang kapatid ko, alam ko, naintindihan ko. So, talagang ganun ang buhay ko. Hindi ako po nag-oobligan ng lalo ka mag-anak. Oo, nangihiram siguro ako ng pera pag talagang hindi ko na kaya. Yung mga time na talagang bagsak na ako, na ganito. Pero sa lahat po, ang tumulong ang anak ko. Promise, from the start po ang anak ko. Sa mga kaibigan ko, sa support, sobrang thank you sa inyo. Hindi ko makakalimutan. Noong time na yun, nag-open ako sa Popo, na lagi nilang kinukumusta. Kumusta ka na kapatid? Kumusta ka na manager? Kumusta ka na? Lahat. Kay Ma'am Shiba, kay kapatid Sheila, kay Lola Ellen, kay Sister Home. Sa mga nakilala ko, kay Noemi, kay Sis Eli Marco ng Canada, kay Tita Jam ng Saudi. Salamat. Kay Nanay, kay Mamsi. Salamat sa inyong support. So, yun po nangyari. Dumating po yung time talaga na nasabi ko nga, wala na, bagsak na tayo eh. Pero hindi ko po hinayaan mga kapatid. Ito pa po ang isang naging struggle. Sumapit po ang 2024. Kasi sa loob po ng 2 years, na-survive ko po yung asawa ko.
Survive ko po siya. At hindi po ako lahat ang nagpa-survive nun. Anak ko, Panginoon, lalo ng Panginoon. So, dumaan po ang buwan, isang taon, dumating ang 2024, nagkaroon po ulit ng struggle. Ako naman ang nagkasakit. Ito Pero hindi po ako. Sabi ko nga, magkukulong ako sa kwarto. Kasi alam ng doktor, pinagbawalan din po akong magbuhat. Pinagbawalan po lahat ako. Mainitan, na ma-expose lagi sa initan. So, pasensya na po kayo kasi pinakikita ko lang sa inyo yung view na kung saan nandun ako. Ayaw ko rin putulin itong vlog para malaman nyo din kung nasan tayo. Tuloy ko lang po. Dumating po ang 2024. Mga 2 months lang po. Last May. O April. I think May. Pero matagal na po naramdaman ko, nauna pa ako sa asawa ko. Itong nararamdaman ko. Hindi ko po sinabi sa family ko na ganito naramdaman ko. Kasi alam ko, stress ang asawa ko. Anak ko, stress. Wala pang sakit ang asawa ko, naramdaman ko na itong sakit. Kaya dumating po yung May, hindi ko na talaga kaya. Nagkaroon po ng time. Asawa ko, hindi ko pwedeng, kasi hindi ko na rin kaya talaga, namimilipit na po ako. Itinakbo ko yung sarili ko sa hospital. Wala pong alam ang family ko sa Batangas. Nanay ko, mga kapatid ko. Alaman lang nila nung tumawag ako na sabi ko, te, pray nyo na lang ako. Kakayanin ko to ulit. Kasi mild na lang to. Sanay na tayo sa problema eh. Wala pang nakaalam. Walang nakaalam. Mga kaibigan ko, yun ang kumusta. Ano bang kalagayan ni manager? Namaya ipakikita ko sa inyo kung anong itsura ko ngayon. So doon po nagkaroon ng struggle. Hanggang ngayon, sa buhay ko ngayon, naggagamot pa ako. Nawala po yung business namin, nahinto. Yung pagbablog ko, nawala ako sa social media. Ang pagkakamali ko lang, nagpakulong ako sa sarili ko. Nanghina ako. Kanina, pagising ko, sabi ko, bakit ganito ako? Hindi ako to eh. Hindi ako to. Nung bumangon po ako, isip ko, kasi lagi po ako nanonood ng mga YouTuber. Si Jiyong Ong, shoutout sa iyo sir. Kay Kapinpin, kay Sir Gavin, shoutout sa iyo. Kay Kuya Bal Santos Matubang ng Kalingap, kay Kuya Rab, shoutout. Salamat sa ibang Kalingap na laging chat sa akin. Thank you. Laging nandiyan kayo. So sila ang naging inspirasyon ko rin. Sa mga naging inspirasyon ko, kailangan bumangon ako sa sarili ko. So, kaninang umaga naisip ko, paano ako? Ito ba yung pangarap ko? Ito ba si Ricky? So hindi yun eh. Hindi itong buhay na pangarap ko, sabi ko. Pagbangon ko, sabi ko, babangon ako. May magandang umaga. Sisimulan ko ulit ang buhay ko. Na para sa family ko, para sa pangarap ko sa kapwa, na tumulong. At wala pong ibang alam. Sa totoo lang po, yung ibang pagtulong ko. Dati, isa po akong tricycle driver. Nagsimula ako sa tricycle driver. Natirati, makwento ko lang po sa inyo. That time po nagbibiyahe ako, hindi pa ako YouTuber. Maganda ang kita. Kasi dito sa amin sa San Fernando,
about sa pagta-tricycle bilang isang tricycle driver. Maganda po, maganda ang buhay. At least kahit papaano na itawid mo yung pamilya mo. Dumating po yung time na laging kaunti na lang ang naibigay ko sa asawa ko. Kasi ako po kasi yung tao na pag may nakikita po ako sa kalsada na nagugutom, may mga batang pagala-gala, matanda. So ako po yung tao na may malambot ng puso. Hindi ko po pwedeng tiisin, hindi ko pwedeng palipasin ang maghapon na wala akong nagagawa sa kapwa. So, may dumadaan po. So, may dumaan pong isang subscriber natin. Nakilala po tayo. So, nung time po na yon, pag umuwi ako, magbaboundary na ako sa asawa ko. Minsan, nakasimangot siya. Hindi naman actually kasi ang asawa ko po, maunawain siya. Nagtatanong din siya, bakit ganito kaliit? Hindi lang ako umiimik. Bakit ganito kaliit lang ang binibigay mo sa maghapon mo? Katwiran ko, walang pasahero, walang ganito. Pero hindi naman, okay naman ang pasada ko. One time po, kasi nung time na yun, nagsisimula na rin po ako mag-upload sa social media, sa YouTube. Napanood niya kung ano yung ginagawa ko sa ibang tao. Kung ano, kung saan ba napunta yung pinaghanap buhayan ko. Kasi yun lang po talaga ang goal ko. Mahirap po akong tao. At ayaw ko na may nakikitang tao na kahit milyong-milyong Pilipino na naghihirap, kahit may isa, mapakain ko sa oras ng pagkain. Yun ang naging goal ko po. Actually, pag lumalabas po ako ng umaga, pray ko lagi. Sana dumating po ulit yung time na may mapasaya ulit akong tao, may mapakain ako, may mabigyan ako ng isang candy na bata. Masaya na po ako dun eh. So, dumating po yung time na yun, huminto ako sa pagta-tricycle at ang family ko naging support din sa akin. Sa hipag ko kay Ate Emel, nagkaroon po ako ng mga charity. May mga support po sa akin ng mga YouTuber din. Dumating din yung time nakarating ako ng Daet kay Kuya Bal na ang hangad ko lang naman kung makilala ko siya. So, sa mga nakakilala sa akin, salamat sa hindi niyo pag-iwan sa akin. At alam ko, nandyan kayo lagi. Marami nagtatanong, Sir, bakit di mo ituloy ang YouTube mo? Sir, nasan yung pangarap sa kapwa? Nasan yung mga sinasabi mo dati? Tutulungan mo kami. Pagdating ng panahon, alam ko, kilala kita. Alam ko kung ano yung puso mo. Ako po yung tao kasi na kahit hindi ko, walang sa harap ng camera. Kasi nasabi ko po, kahit isa kong YouTuber, hindi na po importante yung laging nasa camera ka. Kailangan laging update na may tinulungan ka para mapanood na ibang tao. Hindi po ako yun. Oo, nandun na ako kasi actually, ang YouTube po kasi diyan po yung ibang YouTuber kumukuha po ng ibang source na para makatulong sa ibang tao katulad ng ibang charity vlogger. Yan po nagsisimula sa maliit. Pero ako yung tao na maliit at malaki, minsan pag pumasok sa utak ko na wag na lang i-video, wag na lang i-upload. Kasi may nakatingin naman, nasa taas, yun ang lagi nag-upload. Mas matindi po yung editor ko na yun, yung uploader, si God po yun. Alam niya po.
So, sa mga naghahanap sa akin, ito na, i-reveal ko na po ngayon ang itsura ko. Ako po ito ngayon, kung makikita nyo, medyo pumayat, tumanda, na alam ko na hinahanap din nyo ako. So, sa mga naghahanap sa akin, ito na ulit si Ricky TV Official. Handang tumulong ulit sa abot na aking makakaya. Actually, hindi pa po ako talagang magaling. Marami pa po akong gamot na may iniinom. At minsan, sasabihin ko na rin sa inyo, hindi rin alam ng family ko kasi ako po yung tao na hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na hinang-hina ako eh. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila na bagsak ako. Hindi ko kaya. Kasi ako yung ama. Ako yung dapat sinasandala nila. Hindi yung akong sumasandal sa kanila. So, yun po. Sa mga naghahanap sa akin dyan, uulitin ko sa inyo, babalik po ulit ako sa YouTube. Babalik ako sa social media. Babangon ako. Para sa mga pangarap ko, makatulong sa kapwa. Sa abot ulit na aking makakaya, sisikapin ko. Kasi nakulong na ako ng ilang buwan. Nakulong na rin po ako ng matagal na panahon sa sarili ko. Siguro masasabi natin na makasarili din kasi hindi natin sinabi doon sa mga kaibigan nating malalapit kung ano talaga. Kahit sa family ko, yung naging sakit ko po, matagal na. Matagal na po. Hindi ko iniinda. Sabi ko, kakayanin ko to. Makakasurvive ako dito. Minsan nag-aaway kami ng asawa ko na bakit di mo sinabi anong masakit sa'yo, malapit ka sa disgrasya, ganito ganito. Pero hindi eh, nandun pa rin, ngiti pa rin po ako. At alam ng mga tao na nakakilala sa akin, ganun po ako. Hindi ko pwedeng obligahin ng family ko. From the start, wala pa akong asawa. Sinumpa ko sa sarili ko, sa nanay ko na hindi ko sila obligahin, ang family ko, para sa pansarili ko lang. So, sino ako? Di ba? Naunawaan ko naman yung kalagayan ng family ko. Hindi po dapat. So, kung may pagkakataon po, alam ko nandiyan kayo sa likod ko. Uulitin ko po sa inyo, sa mga hindi nang iwan sa akin, sa mga naghahanap sa akin, salamat kay Ma'am Shiva, kay kapatid Sheila, kay Sis Eli, kay Nanay Ma'am si Jeda, kay Tita Jam, kay Sis Rahom, kay Lola Ellen, salamat, kay Noemi, salamat, kay Inday Sis, salamat sa inyong lahat, sa mga nakakilala sa akin sa YouTube. Ito na po ulit, si Ricky TV Official. Magsisimula po ulit tayo, babangon, at alam ko na hindi nyo ako pababayaan. Sa simula hanggang sa katapusan ng journey ko sa YouTube, nandiyan kayo. Hindi nyo ako iniwan. Sa mga naghahanap sa akin, tuloy na po tayo. Lalaban tayo sa buhay. Alam ko, hindi nyo ulit ako iiwan. Sabi nga, mayroon po akong sinabi sa sarili ko mula nung pumasok ko sa social media. Pupulutin ko ang masama, itatago sa baol para hindi mapulot ng iba. Ikakalat po ang kabutihan para sa kapwa natin. Yun lang po, at God bless. Itagaan nyo sa bato, magsisimula po ulit tayo ng mga upload natin. Salamat. Salamat po. Ricky TV Official, nagbabalik. Salamat. Yun po nangyari sa akin. Sa ngayon, update ko po kayo. Nagpapagaling pa po ako. Hindi po, pero hindi dapat ako magkulong sa kwarto. Hindi dapat dumating yung time na, yun, ganito na lang ba ako? Wala. Ganun po, ganun po. Ito sa simula, yan ang nakakasama ko. Yan. May aso. So yan po nakasama ko sa simula ng journey ko sa YouTube. Kung saan may umakit sa bundok, may inihatid na kaunting tulong sa kapwa natin. So salamat.
hindi niya ako iniwan. Sabi ko nga, pangalawang family ko na to. So siguro hindi ko po alam kung ano po magiging content natin sa mga susunod na panahon. Pero asahan nyo po, magbabalik po ako sa YouTube, social media. Thank you guys at God bless. Salamat. Salamat sa hindi nyo pag-iwan sa akin. At God bless sa lahat. Sa family ko, shout out sa asawa ko. Sa anak ko, lalo sa anak ko. Sa mga family ko dyan sa Batangas. Sabihin man natin na naghinanakit din ako sa mga unang panahon, pero deep inside po, ngayon ko dapat linisin yung, sabi nga, yung sama ng loob. Hindi po maganda sa sarili yan, kasi doon ko po napatunayan na hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Darating ang panahon, kakailanganin mo sila. Sabi nga, hindi lang sa pera. Sabi nga, kung lagi nasa isip natin pera, oo, kailangan ng tao yan, pero actually patunayan natin bilang tao kung ano ba talaga tayo. So Ricky TV Official po nagbabalik sa YouTube at binabalikan ko po, kaya dito po ako kumuha ng video sa lugar na to. Dito po ako nagsimula. Kung nawala ulit ako sa YouTube, dito ulit akong sisimula. At alam nyo pong ibig sabihin nun, bumagsak man ako, lugmok man ako, babangon at babangon ako para sa inyong lahat guys. Hindi po para sa malalaki, si Ricky TV Official, para po sa maliliit na katulad ko, na gusto ko sabay-sabay tayong umangat. At sana gabayan ako ng Panginoon ulit. Alam ko gagabayan ako. So sa mga nag-aalala sa akin dyan, ito na po si Ricky TV Official. So ipapakita ko sa inyo. So, salamat sa inyo. At alam ko, nandun po lahat ng pag-asa. Babangon ako, kasama kayo sa tulong ng nandun sa taas. Salamat, shoutout sa inyo lahat. Thank you guys.